Isang malakas na kalabog. Iyon ang unang pumunit sa katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ni Alejandro Del Fuego. Nayanig ang kanyang katawan at naramdaman niya ang paghigpit ng seatbelt sa kanyang dibdib. Sa labas, isang magkakasunod na sigawan at ingay ng mga nagbagsakang paninda ang pumuno sa hangin. "Sir, okay lang po kayo?" Narinig niyang tanong ng kanyang driver. Nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Alejandro. Nanatili lang siyang nakatingin sa harap, sa salamin na ngayon ay may lamat na parang sapot ng gagamba. Isa na namang abala. Isa na namang problema sa isang araw na para sa kanya ay wala namang pinagkaiba sa libo-libong araw na nagdaan. Walang kulay, walang buhay. Bumaba ang driver para tingnan ang nangyari. Mula sa loob ng sasakyan, kitang-kita ni Alejandro ang gulo sa isang makitid na eskinita ng palengke. Mga nagkalat na gulay at prutas, mga taong nagkukumpulan at nagtuturuan. Napabuntong hininga na lang siya. Ipinikit ang mga mata. Gusto na lang niyang umuwi sa kanyang malaki at tahimik na mansyon kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng pamilyang matagal nang nawala. Ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, isang mukha mula sa gitna ng kaguluhan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang dalaga. Payat ang pangangatawan, balingkinitan, at suot ang isang simpleng duster na kumupas na ang kulay. Nagpupulot ito ng mga nagkalat na kamatis sa lupa. Ngunit ang kanyang kilos ay may angking tapang at determinasyon. At nang bigla itong tumingala, at ang mga mata nito ay nagtama sa kanya sa likod ng basag na salamin. Huminto ang paghinga ni Alejandro. Ang mga matang yon, ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagtitig na tila may pinaglalabang apoy sa loob, ngunit may itinatagong kalungkutan. Mga matang matagal na niyang hindi nakikita, maliban sa kanyang mga panaginip. Elena. Bulong niya sa sarili, isang pangalang halos hindi na kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Tumibok ang puso niya sa paraang matagal na niyang kinalimutan. Ang kaninang kulay abong mundo sa kanyang paligid ay biglang nagkaroon ng matinding liwanag, nakasentro lahat sa dalagang yon. Nagsimulang magpaliwanag ang driver niya sa mga tao. Itinuturo ang isang matandang lalaki na may tulak-tulak na kariton. Ngunit ang dalaga ay humakbang pasulong. Hinarap ang kanyang driver ng walang takot. "Hoy, hindi ninyo ba nakita ang kariton? Masyado kayong mabilis magpatakbo sa ganitong lugar." Matapang na sabi ng dalaga. Ang boses niya ay hindi malakas, pero may bigat, may paninindigan. Napako ang tingin ni Alejandro sa kanya. Bawat kilos, bawat salita ay parang multo mula sa nakaraan. Ganyan-ganyan si Elena. Palaban, hindi uurong kahit kanino, lalo na kung nasa tama siya. Kasalanan niyo to. Bayaran niyo ang lahat ng nasira niyo. Patuloy ng dalaga, itinuturo ang mga gulay na nagkalat sa semento. "Miss, pasensya na po," sabi ng driver. Kinukuha ang kanyang wallet. "Heto po, pambayad sa lahat ng paninda. Sobra-sobra pa po yan." Ngunit sa halip na kunin ang pera, tinabig ito ng dalaga. Nagkalat ang mga pera sa maruming sahig. Nagulat ang lahat ng nakatingin. "Hindi nabibili ng pera niyo ang lahat," sigaw niya. Humakbang siya paatras at sa paggalaw niyang iyon, nahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang leeg. At doon, nakita ito ni Alejandro. Isang maliit na silver pendant na hugis buwan, nakasabit sa isang simpleng kadena. Kumikislap ito sa ilalim ng sikat ng araw. Isang pendant na pamilyar sa kanya. Hindi lang pamilyar. Kilalang kilala niya ito. Bawat kurba, bawat gasgas, siya ang pumili niyon. Naalala niya ang lamig ng pilak sa kanyang palad bago niya isinuot iyon sa leeg ni Elena. 23 taon na ang nakalipas sa ilalim ng isang puno ng mangga
Habang nangangako sila ng pag-ibig na panghabambuhay, isang pangakong napako, biglang nanikip ang dibdib ni Alejandro. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ingay ng palengke ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Ang babaeng kamukha ni Elena. Ay suot ang kwintas ni Elena. Hindi ito maaari. Isang imposible. Isang malupit na biro ng tadhana. Pero naroon iyon sa kanyang harapan. Totoo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang pagtitimpi na binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Sir? Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Nagulat ang driver sa bigla niyang paglabas. Sir, wag po kayong bumaba. Ako na po ang bahala rito. Sabi ng driver, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi siya pinansin ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalaga, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Ang kaninang tapang sa muka ay napalitan ng pagdududa at pagbabantay. Natahimik ang mga usisero. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, halatang hindi nabibilang sa gulo at alikabok ng palengke. Ang bawat hakbang niya palapit sa dalaga ay tila mabigat. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Ang ingay sa paligid ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Huminto si Alejandro sa mismong harapan niya. Sapat na ang lapit para makita ang bawat detalye ng pamilyar na kwintas. Naramdaman niya ang panginginig ng sarili niyang boses. Nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang mga salita ay halos pabulong, ngunit may bigat ng 2 dekadang pagdurusa. Miss, saan mo nakuha ang kwintas na yan? Napakunot ang noo ni Lucia. Sa lahat ng tanong na inaasahan niya, hindi iyon ang isa sa mga iyon. Tiningnan niya ang matandang lalaki mula ulo hanggang paa. Mamahalin ang suot, makintab ang sapatos, kahit na natapakan na nito ang putik ng palengke. At may aura ng kapangyarihan na hindi mo maipagkakaila. Isa sa mga mayayaman na iniisip na lahat ng bagay ay may presyo. Isang klase ng tao na pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Ano po ang pakialam ninyo? Sagot niya, malamig at may diin ang bawat salita. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, isang kilos na naging ugali na niya kapag kinakabahan o nagagalit. Ito ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Ang tanging koneksyon niya sa isang nakaraang hindi niya lubos na kilala. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki, isang kislap ng sakit, ng pagkalito. Pero hindi siya nagpatinag. Sanay na siya sa mga ganitong tingin. Huwag ninyong ibahihin ang usapan. Ang sasakyan ninyo ang bumangga sa kariton ni Mang Cardo. Tingnan ninyo, basag lahat ng itlog na paninda niya. Paano na siya kikita ngayong araw? Giit niya. Tumingin ang lalaki sa kanyang driver, pagkatapos ay kay Mang Cardo na nakayuko at takot na takot. Muling nagsalita ang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, mas malumanay ang boses, tila pilit na pinapakalma ang sarili. Babayaran namin ang lahat, doble, triple. Sabihin niyo lang kung magkano. Sabi nito, ang tingin ay bumalik sa kanya, partikular sa kwintas na hawak niya. Pero pakiusap, sagutin mo ang tanong ko. Importante sa akin na malaman. Naramdaman ni Lucia ang pag-init ng kanyang ulo. Hindi na po yan kasama sa bayad ninyo. Pamana to sa akin ng nanay ko at hindi ito nabebenta. Tinalikuran niya ang lalaki at lumapit kay Mang Cardo. Tara na po. Tay, tulungan ko na po kayong ayusin to. Hindi na niya muling nilingon ang mayaman na lalaki. Ayaw na niyang makita ang mukha nito. May kung anong kirot siyang naramdaman sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Isang bagay na ayaw niyang aminin o intindihin. Para sa kanya, isa lang itong pangkaraniwang araw na sinira ng isang aroganteng milyonaryo. Nang makauwi siya sa kanyang maliit na kwarto sa isang masikip na komunidad, dala pa rin niya ang inis. Hinubad niya ang kanyang duster
at nagpalit ng simpleng shorts at t-shirt. Ang kwarto niya ay maliit lamang, sapat lang para sa isang papag, isang maliit na mesa, at isang lumang aparador. Sa dingding ay nakasabit ang nag-iisang larawan ng kanyang ina. Isang babaeng may mga matang katulad ng sa kanya, puno ng pangarap at ngiti. Nay, bulong niya habang hinahaplos ang litrato. May isang mayaman kanina. Ewan ko ba, parang may kung anong mali sa kanya. Umupo siya sa gilid ng papag, pinaglaruan ng buwang pendant sa kanyang palad. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang maging matatag. Ilang oras ang lumipas nang makarinig siya ng kaguluhan sa labas. Mga bulungan, mga yabag, napapalapit. Naisip niyang baka may nag-aaway na naman na magkapit-bahay. Ngunit biglang may kumatok sa kanyang manipis na pinto. Nagatubili siyang buksan ito. Sino naman ang bibisita sa kanya ng ganitong oras? Nang muling umalingaw-ngaw ang 3 sunod-sunod na katok, dahan-dahan niya itong binuksan. Tumambad sa kanya ang figura ng lalaki mula sa palengke kanina. Nakatayo ito sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mamahaling damit ay tila isang insulto sa kahirapan ng lugar. Ang mga kapitbahay niya ay nakadungaw mula sa kani-kanilang mga bintana, nagbubulungan. Nanlaki ang mga mata ni Lucia sa gulat at inis. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi nagsalita ang lalaki. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na hindi niya mabasa. Pagsisisi, kalungkutan, pag-asa. Tumingin ito sa loob ng kanyang kwarto, sa litrato ng kanyang ina na nakasabit sa dingding. Kitang-kita niya ang panginginig ng mga labi nito. Umalis ka na, mariin niyang sabi. Kailangan nating mag-usap, sagot ng lalaki. Ang boses ay basag. Wala tayong dapat pag-usapan. Tungkol sa nanay mo, tungkol sa kwintas na yan, tungkol sa akin. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Lucia. Ano ang alam ng estrangherong ito tungkol sa kanyang ina? Pero nanaig ang galit. Ang galit sa lahat ng mayayaman na umaapi sa kanila. Ang galit para sa kanyang ina na namatay sa hirap nang walang sino mang tumulong. Wala kang alam sa nanay ko, sigaw niya. Ang mga kapitbahay ay lalong nausisero. Hindi ko alam kung sino ka, pero kung iniisip mo na dahil mayaman ka, ay pwede mo na kaming guluhin, nagkakamali ka. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ng lalaki ang kanyang kamay. Lucia, pangalan mo ay Lucia, hindi ba? Natigilan siya. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Ang galit sa kanyang puso ay lalong nag-alab. Para sa kanya, ito ay isang paglabag sa kanyang buhay, sa kanyang katahimikan. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Sigaw niya. Itinulak ang pinto, bikuli ang kanyang lakas. Patay na ang utang mo sa amin. Isinara niya ang pinto ng buong puwersa. Lumikha ng malakas na kalabog na yumanig sa buong kwarto. Isinandal niya ang kanyang likod dito, habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakarera, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na puot. Ang pagsara ng pinto ay parang putok ng baril sa pandinig ni Alejandro. Ang mga salitang, patay na ang utang mo sa amin, ay umaling-awngaw sa kanyang isipan habang siya ay naglalakbay pabalik sa kanyang mansyon. Isang biyaheng hindi niya naramdaman. Ang malamig at malawak na katahimikan ng kanyang tahanan ang sumalubong sa kanya. Isang malaking kaibahan sa siksikan at maingay na komunidad kung saan niya iniwan ang dalagang may mga mata ni Elena. Bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit para kay Alejandro, bawat sulok ay isang paalala ng kanyang kalungkutan at kabiguan. Dumiretso siya sa kanyang pribadong silid-aklatan. Madilim dito, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lamp sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang silver na picture frame. Ito ang nag-iisang litrato niya ni Elena.
Isang ninakaw na sandali. Kuha sa isang perya. Pareho silang nakangiti. Bata pa at puno ng pag-asa. Elena, bulong niya, hinahaplos ang salamin na tila ba mahahawakan niya muli ang mukha nito. Posible ba? Posible bang ang dalagang yon ay umiling siya? Tinangka niyang isipin na isa lang itong pagkakataon, isang kamukha, isang kwintas na maaring ipinagbili o ibinigay. Ngunit ang puso niyang matagal nang namanhid ay nagsasabi ng iba. May isang tao lang na maaring makasagot sa kanyang mga tanong. Isang taong nandoon mula pa sa simula. Lumabas siya ng silid-aklatan at hinanap si Yaya Remedios, ang kanyang matandang kasambahay, na nagsilbi sa pamilya Del Fuego bago pa man siya ipanganak. Natagpuan niya ito sa kusina, nag-aayos ng mga plato, ang mga kamay ay medyo nanginginig na dahil sa katandaan. Yaya, tawag niya. Lumingon ang matanda, nagulat. Sir Alejandro, akala ko po ay natutulog na kayo. Hindi sumagot si Alejandro. Lumapit lang siya. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa matanda. Naramdaman ni Yaya Remedios ang bigat sa hangin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na plato. May problema po ba, sir? Nakita ko siya, Yaya, sabi ni Alejandro. Ang boses ay halos hindi marinig. Nakita ko si Elena. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ng matanda bago ito mabilis na umiwas ng tingin. Sir, imposible po iyon. Matagal na pong hindi si Elena. Pagtatama ni Alejandro. Isang dalaga. Kamukhang kamukha niya. At suot niya. Suot niya ang kwintas na ibinigay ko kay Elena. Nanigas si Yaya Remedios. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Nagkakataon lang po siguro yun, sir. Hindi ito pagkakataon, sigaw ni Alejandro. Hindi na napigilan ang emosyon. Alam kong may alam ka, Yaya. 23 taon. 23 taon akong naniwala na iniwan niya ako, na ipinagpalit niya ako sa pera. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Yaya Remedios. Ang mga luha ay namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Sir, wala po akong alam. Ang bilin po ni Senyora Esmeralda. Wala na si Mama, putol ni Alejandro. Pero ang mga kasinungalingan niya ay buhay pa rin. Yaya, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa'yo para sa kapayapaan ng kaluluwa ko. Sabihin mo sa akin. Hindi na nakayanan ng matanda. Ang bigat ng lihim na dinala niya sa loob ng mahigit 2 dekada ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol, ang alaala ng malamig na tingin at matigas na banta ni Doña Esmeralda ay bumalik sa kanya. Sariwang-sariwa pa rin. Mananatiling tikom ang bibig mo, Remedios, kung hindi alam mo na ang kahihinatnan mo at ng pamilya mo. Patawarin niyo po ako, sir. Patawarin niyo po ako, umiiyak niyang sabi. Lumuhod din si Alejandro sa harapan niya, hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang totoo, Yaya. Ano ang totoo? Tumingala si Yaya Remedios. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Hindi po kayo iniwan ni Ma'am Elena, sabi niya sa basag na boses. Pinilit po siya ni Senyora Esmeralda. Tinakot, binigyan ng pera para lumayo. Sinabi po ng mama ninyo na kung hindi siya lalayo, sisirain niya hindi lang ang buhay ninyo, kundi pati ang buhay ng buong pamilya niya sa probinsya. Gumuho ang mundo ni Alejandro. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. At ang bata, ang dinadala niya noon. Hirap na tanong ni Alejandro kahit na alam na niya ang sagot. Tumingin si Yaya Remedios sa kanyang mga mata. Ang tingin ay puno ng awa at pagsisisi. Hindi po nalaglag ang bata, sir. Isinilang po niya. Isang malusog na babae. Napahawak si Alejandro sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang pangalan po niya ay Lucia. Patuloy ng matanda. Bawat salita ay tila isang hatol. Anak niyo po si Lucia, sir.
Siya po ang anak ninyo ni Ma'am Elena. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Sinira lamang ng hagulgol ng matanda. Para kay Alejandro, ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang katotohanan, isang katotohanang linakaw sa kanya, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Nang sa wakas ay makahanap siya ng boses, nanginginig ito. Nasaan? Nasaan ang mga sulat niya? Sumulat siya, hindi ba? Alam kong sumulat siya. Tumango si Yaya Remedios. Ang luha ay patuloy na dumadaloy. May isa pa akong lihim, Sir Alejandro. Isang kahon ng mga liham na hindi kailanman nakarating sa'yo. Dinala ni Yaya Remedios si Alejandro sa pinakasulok ng bodega, sa likod ng mga lumang kasangkapan at mga bagay na matagal nang nalimutan. Doon, sa ilalim ng isang makapal na sapot ng alikabok, ay may isang maliit at kahoy na baul. Ang baul na yon ang nagsilbing libingan ng katotohanan sa loob ng 23 taon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binubuksan ito. Ang tunog ng lumang bisagra ay tila isang sigaw mula sa nakaraan. Sa loob, maayos na nakatali ng isang kupas na pulang ribon ay isang salansan ng mga sobre. Marami. Mas marami pa sa inaasahan ni Alejandro. Iniabot ito ni Yaya Remedios sa kanya. Patawad po, sir. Gabi-gabi kong pinagdarasal na sana'y dumating ang araw na ito. Kinuha ni Alejandro ang mga sulat. Ang bigat ng mga yon sa kanyang kamay ay parang bigat ng mga taong nawala sa kanya. Hindi na niya pinansin ang matanda. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid-aklatan na parang isang taong naglalakad sa panaginip. Isinara niya ang pinto, inilapag ang mga sulat sa kanyang antigong mesa at umupo. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan niya lang ang mga iyon. Ang sulat kamay ni Elena, medyo kumupas na sa paglipas ng panahon, ay pamilyar pa rin sa kanya. Bawat kurbada ng letra ay isang alaala. Sa wakas, kinalas niya ang ribbon at kinuha ang unang sulat, ang petsa. Isang linggo matapos siyang iwan nito. Mahal kong Alejandro, patawarin mo ako kung bigla na lang akong nawala. Alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan ka. Pero maniwala ka, ginawa ko lang ito para sa'yo. Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko, at iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong lumayo. Ang mga salita ay tumalon mula sa papel at sumaksak sa kanyang puso. Ang bawat pangungusap ay puno ng sakit at pagmamahal. Binuksan niya ang isa pa at isa pa. Sa bawat sulat, nabubuo ang isang kwentong hindi niya alam. Ang paghihirap ni Elena sa Maynila. Ang kanyang pag-iisa, ang kanyang takot, at ang pinakamasakit sa lahat, Alejandro, may sorpresa ako sa'yo. Magiging tatay ka na. Dinadala ko sa aking sinapupunan ang bunga ng ating pagmamahalan. Ang munting anghel na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para mabuhay araw-araw. Gumuho ang pagkatao ni Alejandro. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mesa. Sa gitna ng nagkalat na mga liham, humagulgol siya. Isang hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng pagsisisi, ng panghihinayang, ng nawalang panahon. Inumaga siya sa pagbabasa. Ang bawat sulat ay naglalarawan ng buhay ni Elena na walang siya. Ang paglaki ng tiyan nito, ang mga pangarap nito para sa kanilang anak, ang patuloy nitong pag-asa na babalikan siya ni Alejandro. Ang mga huling sulat ay puno ng desperasyon. Hindi ko na alam kung nababasa mo pa ba ito. Siguro ay masaya ka na sa iba. Siguro ay kinalimutan mo na ako. Pero hindi ako susuko. Palalakihin ko ang ating anak at sisiguraduhin kong malalaman niya kung gaano siya kamahal ng kanyang ama kahit na hindi kanya nakilala. Ang huling sulat ay may kasamang isang maliit at kupas na larawan. Isang sanggol na nakabalot sa lampin. Sa likod ay may nakasulat, Lucia, ang ating liwanag. Isinara ni Alejandro ang kanyang mga mata. Basang-basa ng luha.
Ang anak niya, ang liwanag niya. 22 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan habang ang sarili niyang anak ay naghihirap. Sa kabilang dako ng mansyon, sa isang modernong wing na puno ng mga high-tech na gadget, isang tawag sa telepono ang gumising kay Ricardo Del Fuego. Ano? Inis niyang tanong sa kabilang linya. Boss, yung pinapaimbestigahan niyo, yung babae sa palengke, mukhang seryoso si Don Alejandro. Pinuntahan niya sa tinitirhan kagabi. Napabangon si Ricardo, nawala ang antok sa kanyang mga mata. Anong ginawa niya doon? Hindi namin alam, boss. Pero ang pangalan ng babae ay Lucia Reyes, 22 taong gulang. Ang nanay, si Elena Reyes, patay na. At ayon sa source ko sa loob ng mansyon, may nilabas daw si Yaya Remedios na isang kahon ng mga lumang sulat para kay Don Alejandro. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Ricardo. Isang anak sa labas. Kung ganon. Sa wakap ay nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagiging malungkutin ng kanyang tiyuhin. Ang pag-ayaw nitong pag-usapan ang nakaraan. Isang bastarda ang biglang lumitaw para agawin ang dapat na para sa kanya. Boss, anong gagawin natin? Huwag kang gagawa ng kahit ano. Utos ni Ricardo. Let them have their little reunion. Pagmasdan mo lang sila. Bigyan mo ako ng lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yan. Lahat ng butas. Lahat ng baho. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Ang Del Fuego legacy ay para sa akin lang. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Para sa kanya, hindi ito isang problema. Isa itong oportunidad para tuluyan ng patunayan ang kanyang katapatan at alisin ang isang sagabal sa kanyang hinaharap. Samantala, sa silidaklatan, tumayo si Alejandro. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tinipon niya ang mga sulat at maingat na inilagay sa isang malaking sobre. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang harapin si Lucia. Kailangan niyang ipaalam dito ang lahat. Kinuha niya ang susi ng kanyang sariling sasakyan. Hindi ang may driver. Siya mismo ang magmamaneho. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng sikat ng araw. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nasilaw. Dahil sa wakas, may direksyon na ang kanyang buhay. Pumunta siya sa eskinita kung saan nakatira si Lucia. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at naglakad. Nakita niya itong nag-ayos ng kanyang maliit na pwesto ng gulay sa labas ng bahay. Lumapit siya, ang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Nang makita siya ni Lucia, ang mukha nito ay agad na naging bato. Sinabi ko na sayong huwag ka nang babalik, di ba? Hindi sumagot si Alejandro. Wala siyang masabi. Paano mo sisimulan ang isang pag-uusap na dapat ay nangyari? 2 dekada na ang nakalipas. Dahan-dahan, inabot niya ang sobre. Para sa'yo. Tiningnan ito ni Lucia ng may pagdududa pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Ano to? Pera? Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi yan pera, sabi ni Alejandro. Ang boses ay garalgal. Basahin mo ito, Lucia, para malaman mo ang totoong kuwento ng iyong ina. Naiwan si Lucia na nakatayo sa gitna ng eskinita. Hawak-hawak ang makapal na sobre. Ang bigat nito ay hindi lang dahil sa dami ng papel sa loob, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan ng lalaki. Ang totoong kwento ng iyong ina. Isang bahagi niya ang gustong ihagis ito sa basurahan. Isang bahagi niya ang nagsasabing, isa lang itong pakana. Isang paraan para bilugin ng mayaman na iyon ang kanyang ulo. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit at nangihinang tinig sa kanyang kalooban na gustong malaman ang katotohanan. Pumasok siya sa kanyang kwarto at padabog na inilapag ang sobre sa mesa. Tinalikuran niya ito. Pilit na iwinawaksi sa isip. Nagtrabaho siya, naglinis, nagluto ng kanyang simpleng hapunan. Ngunit ang sobre ay parang isang magnet. Patuloy na hinihila ang kanyang mga mata.
Nang tuluyang dumilim ang gabi at ang tanging ilaw na lang sa kanyang kwarto ay ang mahinang bumbilya, hindi na niya natiis. Umupo siya sa sahig, kinuha ang sobre at binuksan ito nang may panginginig sa kamay. Inilabas niya ang mga liham. Luma na ang mga papel, naninilaw na sa mga gilid at ang tinta ay medyo kumupas na. Sinimulan niyang basahin ang una. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay pamilyar, parehong-pareho sa mga recipe na isinulat nito sa isang lumang notebook na itinago niya. Sa unang ilang talata, matigas pa rin ang puso ni Lucia, ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi ito mga sulat ng isang babaeng nang iwan. Ito ay mga sulat ng isang babaeng iniwanan. Puno ng pagmamahal, puno ng pananabik, puno ng sakit. Alejandro, bawat gabi, ikaw ang laman ng aking mga panalangin. Sana ay ligtas ka. Sana ay masaya ka. Kahit na ang kaligayahang yon ay hindi na ako ang dahilan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Pinunasan ito ni Lucia, ngunit may sumunod pa at isa pa. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Mahal ko. Isang munting anghel ang lumalaki sa loob ko. Anak natin, Alejandro. Ang ating munting liwanag. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya at kasabay nito. Kung gaano ako kalungkot dahil wala ka sa tabi ko para hawakan ang tiyan ko. Napahawak si Lucia sa kanyang bibig. Isang hikbi ang kumawala. Kaya pala, Lucia, liwanag. Ang liwanag nila. Patuloy siyang nagbasa, bawat sulat ay isang dagok sa kanyang dibdib. Ang paglalarawan ng kanyang ina sa hirap ng buhay, ang pagtitipid para lang makakain, ang pag-asa na bawat araw ay may darating na sagot mula kay Alejandro. Isang sagot na hindi kailanman dumating. Naintindihan niya na. Hindi siya iniwan ng kanyang ama dahil sa gusto nito. Inihiwalay sila ng isang kapangyarihang mas malaki kaysa sa kanilang pag-ibig. Ang lola niya, ang Doña Esmeralda na ni minsan ay hindi niya nakilala. Ang puot na matagal niyang kinimkim para sa lalaking iyon na iyon ay unti-unting nag-iba ng direksyon. Napalitan ito ng awa. Awa para sa kanyang ina, awa para sa kanyang ama, at awa para sa kanilang dalawa na naging biktima ng kalupitan. Nang matapos niya ang huling sulat, yakap-yakap niya ang mga ito sa kanyang dibdib. Basang-basa na ang kanyang mukha ng luha. Tumingala siya sa litrato ng kanyang ina sa dingding. Patawad, Nay. Bulong niya sa hangin. Mali pala ako. Patawarin mo ako sa paghusga ko sa kanya. Umupo siya roon sa sahig sa loob ng mahabang panahon. Hinahayaang dumaloy ang lahat ng emosyon. Ang sakit, ang pangunawa, at ang isang maliit na sinulid ng pag-asa. Nang sa wakas ay tumayo siya, sumilip siya sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang sasakyan ni Alejandro. Hindi ito umalis. Naghintay ito. Hindi ito pumasok. Hindi ito kumatok. Naghintay lang ito roon, binibigyan siya ng espasyo, binibigyan siya ng panahon. At sa simpleng kilos na yon, naramdaman ni Lucia ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman mula rito, respeto. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang mga sulat, binuksan niya ang kanyang pinto at dahan-dahang naglakad palabas. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Nakita siya ni Alejandro at agad itong bumaba ng sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng tahimik na eskinita. Walang nagsalita. Huminga muli ng malalim si Lucia bago tuluyang basagin ang katahimikan. Tumingin siya sa mga sulat na hawak niya. Pagkatapos ay sa mga mata ni Alejandro na puno ng pag-asa at takot. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang tanong ni Lucia ay musika sa pandinig ni Alejandro. Ano na ang gagawin natin ngayon?
Sa simpleng mga salitang iyon, narinig niya ang pagtanggap, ang pagbubukas ng pinto na akala niya ay habambuhay nang nakasara. Isang ngasang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Isang totoong ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Uuwi na tayo," sagot niya. Ang boses ay puno ng kahulugan. "Sa totoong tahanan mo." Ang paglalakbay papunta sa mansyon ay tahimik. Nakatingin lang si Lucia sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga gusali at ilaw ng syudad na tila ngayon lang niya nakita. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, pinanood siya ni Alejandro. Nakikita niya ang pagtataka, ang takot, at ang bahagyang pananabik sa mukha nito. Nakikita niya si Elena nang bumukas ang malaking gate ng mansyon at bumungad sa kanila ang isang mahabang driveway na may mga ilaw sa magkabilang gilid. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Lucia. "Dito! Dito ka nakatira?" tanong nito, hindi makapaniwala. "Dito tayo nakatira," pagtatama ni Alejandro. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga kasambahay na nakapila. Nakita ni Alejandro ang pagiging ilang ni Lucia. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang luma at maliit na bag na para bang iyon ang tanging pamilyar na bagay sa bagong mundong ito. "Ihanda ninyo ang guest room sa tabi ng kwarto ko," utos ni Alejandro sa kanyang mayordoma. "At maghanda kayo ng isang espesyal na hapunan. Umuwi na ang anak ko." Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig nang may kasamang pagmamalaki at saya. Ang hapunan ay inihanda sa mahabang mesa sa dining hall. Sa ilalim ng isang naglalakihang chandelier, tila nawawala si Lucia sa laki ng upuan. Ngunit ang pinakakakabahan kay Alejandro ay ang pagdating ng kanyang pamangkin. "Tito, pasensya na late ako." Bati ni Ricardo sabay pasok. Ang ngiti ay abot tenga. Agad na napunta ang tingin nito kay Lucia. "And this must be her, the beautiful surprise you were talking about." Lumapit si Ricardo kay Lucia at inilahad ang kamay. "Ricardo del Fuego, pinsan mo. Welcome to the family." Nag-aalangang inabot ni Lucia ang kanyang kamay. "Lucia." Ang buong hapunan ay pinuno ni Ricardo ng mga kwento at papuri. Pinuri niya ang katapangan ni Lucia. Tinanong niya ito tungkol sa buhay nito nang may kunwaring interes. Sa paningin ni Alejandro, perpekto ang lahat. Ang kanyang pamangkin ay buong pusong tinatanggap ang bago nitong pinsan. Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Hindi niya napansin ang malamig na kalkulasyon sa mga mata ni Ricardo sa tuwing hindi ito nakatingin. Sa isang sandali, aksidenteng natabig ni Ricardo ang baso ng tubig at natapon ito sa damit ni Lucia. "Oh my goodness, I'm so sorry, pinsan," sabi ni Ricardo. Agad na kumuha ng table napkin. Habang abala ang lahat sa pag-asikaso kay Lucia at habang si Alejandro ay tumatawag ng katulong, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Ricardo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na USB at walang kahirap-hirap na inihulog ito sa loob ng nakabukas na bag ni Lucia na nakasabit sa likod ng upuan. Walang sino man ang nakapansin. Matapos ang hapunan, masayang-masaya si Alejandro. Dinala niya si Lucia sa kanyang silid-aklatan para ipakita ang mga libro na paborito niya. "Mula ngayon, Lucia, lahat ng ito ay sayo na rin. Ang buhay na dapat ay sayo mula pa sa simula." Isang tawag sa telepono mula sa isa sa mga board members ng kumpanya ang pansamantalang pumutol sa kanilang pag-uusap. Lumayo ng kaunti si Alejandro para sagutin ito. "Gregorio, napatawag ka?" sabi niya. Ang saya sa boses ay hindi maitago. Oo, may maganda akong balita. Gusto kong ipakilala sa iyo sa lalong madaling panahon ng anak ko, si Lucia. Siya ang lahat. Siya ang magiging bagong simula para sa pamilyang ito." Pagkatapos ng tawag, bumalik siya kay Lucia na nakangiti. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Ricardo ang lumabas sa screen.
Ricardo, may problema ba? Sa kabilang linya, ang boses ng kanyang pamangkin ay hindi na masaya. Puno ito ng pag-aalala at tila takot. Tito, may problema tayo. Nawawala ang mga plano para sa bagong proyekto. Ang Del Fuego Tower. Ang kopya sa computer mo, na-delete. At ang tanging backup, ang nasa USB, wala sa pinaglagyan nito. Napakunot ang noo ni Alejandro. Ano? Paanong nawala? Isang sandaling katahimikan ang namagitan na para bang nag-aatubili si Ricardo na sabihin ang susunod. Tito, ayokong mag-isip ng masama. Pero huli kong nakita si Lucia malapit sa opisina mo habang kausap mo si Gregorio sa telepono. Ang saya na nagsimulang umusbong sa puso ni Lucia ay biglang natuyo nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Alejandro pagkatapos ng tawag sa telepono. Ang kaninang mainit na ngiti ay nawala. Napalitan ng isang maskarang hindi niya mabasa. Nag-iwas ito ng tingin. May problema po ba? Mahina niyang tanong. Lucia, nagsimula si Alejandro. Ang boses ay mababa at formal. Pumasok ka ba sa opisina ko kanina? Napakunot ang noo ni Lucia. Hindi po. Bakit po? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid-aklatan at pumasok si Ricardo. Hingal na hingal. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Tito, I'm sorry. Hinalughog na namin lahat, wala talaga. Sabi nito bago lumingon kay Lucia. Pinsan, pasensya na pero sigurado ka bang hindi ka napadpad malapit sa opisina ni Tito? Naramdaman ni Lucia ang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Ang paraan ng pagtingin nilang dalawa sa kanya ay nagbago. Hindi na ito ang tingin na ibinibigay sa isang kapamilya. Ito ay tingin para sa isang estranghero. Isang suspek. Hindi nga po. Mariin niyang sagot. Dito lang ako sa silid-aklatan mula kanina. Ricardo, ipakita mo. Utos ni Alejandro. Ang boses ay walang emosyon. May pag-aatubiling kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone. Ipinakita nito ang isang larawan, isang screenshot ng security footage, malabo. Pero malinaw na isang babaeng may figura na katulad ng sa kanya, nakatalikod, malapit sa pinto ng opisina ni Alejandro. Kuha yan kanina lang, malungkot na sabi ni Ricardo. At Tito, ang bag niya? Itinuro ni Ricardo ang maliit at lumang bag ni Lucia na nakapatong sa isang silya. Maari ba nating tingnan? Para lang makasiguro, para mapatunayan na wala akong basihan para maghinala. Tumingin si Alejandro kay Lucia, ang mga mata nito ay nagtatanong, naghahanap ng permiso. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pag-asa ni Lucia, hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa pagdududa sa mga mata ng sarili niyang ama. Pagkatapos ng lahat ng nabasa niya sa mga sulat, pagkatapos ng lahat ng sakit, ganito lang kadali para sa kanya na pagdudahan siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagulat ang dalawang lalaki. Ang tawa niya ay walang saya. Puno ito ng sakit, ng pagkabigo. Sige, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. Tingnan ninyo. Halughugin ninyo ang lahat ng gamit ko. Kinuha ni Ricardo ang bag, binuksan nito, at mula sa loob, inilabas nito ang isang itim na USB. Tito, ito yon. Tinitigan ni Alejandro ang USB pagkatapos ay si Lucia. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na pagkadismaya. Lucia, bakit? Iyon na ang huling dagok. Hindi na niya kinailangan pang marinig ang iba. Ang tanong na yon ay sapat na. Muli siyang tumawa at sa pagkakataong ito, may kasama ng luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Bakit? Kasi tama ako. Tama ako mula pa sa simula. Humarap siya kay Alejandro. Sabi mo, ito ang tahanan ko. Sabi mo, pamilya tayo. Pero sa isang iglap lang na pagsubok, sino agad ang pinaniwalaan mo? Ang pamangkin mo o ang dugo at laman mo? Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang credit card
na ibinigay sa kanya ni Alejandro kanina, ang simbolo ng bagong buhay na ipinangako nito. Ganito pala ang tingin ninyong mayayaman sa mga tulad namin, na kapag binigyan mo ng kaunti, magnanakaw na ng sobra-sobra, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Ang nanay ko, namatay ng umaasa. At ako, nabuhay sa paniniwalang masama kang tao. Sana pala hindi ko nalang binasa ang mga sulat na yon. Ibinato niya ang credit card sa paanan ni Alejandro. Tumama ito sa makintab na sahig at lumikha ng isang maliit na tunog na sumalamin sa pagkasira ng kanilang bagong ugnayan. Salamat sa hapunan, mapait niyang sabi. Tinalikuran niya sila. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Alejandro sa kanyang pangalan. Naglakad siya palabas ng silid-aklatan, palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan ng isang pamilyang akala niya ay para sa kanya. Nang marating niya ang labas, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang sarili. Ang bawat patak ng ulan ay parang luhang hindi na niya kayang ilabas pa. Nagpatuloy siya sa pagtakbo palabas ng malaking gate, palayo sa karangyaan, pabalik sa mundong pamilyar sa kanya, isang mundong mahirap, ngunit tapat. Sa loob ng silid-aklatan, naiwang tulala si Alejandro. Nakatingin siya sa pintong nilabasan ni Lucia pagkatapos ay sa USB na nasa mesa. Ang sigaw ni Lucia ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Puno ng pagsisisi at pagkalito, kinuha niya ang USB. Dumiretso siya sa kanyang computer at isinaksak ito. Bumungad sa kanya ang mga folder na may label na DL Fuego Tower Plans. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ngunit sa ilalim ng mga folder na yon, may napansin siyang isang file na iba ang icon. Isang compressed file na tila hindi dapat nandoon, na may pangalang Ledger Trans Backup. Isang file na malinaw na hindi sinasadyang maisama. Isang file na nakalimutang itago ni Ricardo. Naiwan si Alejandro sa gitna ng kanyang malawak na silid-aklatan. Ang katahimikan ay masakit sa pandinig. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila isang panunuya sa katahimikang biglang bumalot sa kanyang buhay. Umalis na si Lucia. At sa kanyang pag-alis, dinala nitong muli ang liwanag na saglit lang niyang natikman. Ang mga salita ni Lucia ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, parang sirang plaka. Sino agad ang pinaniwalaan mo? Isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang budhi. Nagduda siya. Sa sarili niyang anak, nagduda siya. Ipinakita sa kanya ng tadhana ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. At sa unang pagsubok pa lang, bumagsak na siya. Tumingin siya sa computer screen, sa file na may pangalang Ledger Trans Backup. Dahil sa pag-aalinlangan at sa isang desperadong pag-asang may makikitang magpapatunay na nagkamali siya, binuksan niya ang file. Hindi ito mga plano ng gusali. Isa itong spreadsheet. Isang listahan ng mga petsa, mga pangalan ng kumpanya na hindi niya kilala, at mga numero, malalaking halaga na inilipat mula sa mga account ng Del Fuego Corp. Patungo sa mga account na yon. Napakunot ang noo ni Alejandro. Hindi ito pagnanakaw ng plano. Ito ay pagnanakaw ng pera. At ang mga transaksyon ay nagsimula mahigit 1 taon na ang nakalipas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kung si Ricardo ang may gawa nito at kung aksidente lang nitong naisama ang file sa USB na ginamit para iset up si Lucia. Ibig sabihin, ang pamangkin niyang pinalaki at pinagkatiwalaan niya ay isa palang ahas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Marco, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo. Makalipas ang 1 oras, sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na bahagi ng lungsod, ipinasa ni Alejandro ang isang sobre sa isang lalaking nasa mid-40s, isang pribadong investigador na dati na niyang nakatrabaho.
3 bagay, sabi ni Alejandro. Una, alamin mo kung totoo ang security footage na to. Kung may kahit anong bahid ng pagkadoktor. Pangalawa, i-trace mo ang lahat ng transaksyon sa file na nasa loob ng USB na yan. At pangatlo, huminto siya, tila nag-aatubili. Gusto kong buksan mo ulit ang isang kaso. Isang hit and run case. 22 taon na ang nakalipas. Ang biktima ay si Elena Reyes. 2 araw ang lumipas na parang 1 taon. Si Alejandro ay hindi lumalabas ng kanyang opisina. Si Ricardo ay pumasok na tila walang nangyari, nagpapanggap na nalulungkot sa pagtataksil ni Lucia. Ngunit si Alejandro ay hindi na tumitingin sa kanya sa parehong paraan. Bawat ngiti ni Ricardo ay tila isang pang-iinsulto. Sa 3 araw, tumawag si Marco. Don Alejandro, may update ako. Ang security footage peke. Galing sa ibang araw, inedit lang para magmukhang kuha nung gabi na yon. At ang mga transaksyon, lahat papunta sa mga shell company na nakalink kay Ricardo Del Fuego. Hindi nagulat si Alejandro. Inaasahan na niya. Ngunit ang kumpirmasyon ay parang isang suntok pa rin sa sikmura. Ang tungkol sa kaso ni Elena Reyes. Pagpapatuloy ni Marco, mas seryoso ang boses. Mahirap doon. Halos wala ng records. Pero may nahanap ako. Isang testigo. Isang matandang magbabalot na nakakita sa pangyayari. Hindi siya tumestigo noon dahil natakot. Binayaran daw siya para manahimik. Bumilis ang tibok ng puso ni Alejandro. Nasaan siya? Nakausap ko na siya. Pumayag siyang makipagkita sa'yo. Gabi na nang matagpuan ni Alejandro ang sarili sa isang maliit na kapihan, kaharap ang isang matandang lalaki na ang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at takot. Salamat po sa pagpayag ninyo, panimula ni Alejandro. Matagal ko na rin pong dinadala ito sa aking konsensya, sabi ng matanda. Naawa ako sa babae, napakabata pa. Ano po ang naaalala ninyo? Mabilis. Napakabilis ng takbo ng kotse. Gabi na noon pero walang ilaw. Parang sinadya. Kwento ng matanda. Nanginginig ang boses sa alaala. Isang mamahaling kotse, sports car. Maitim ang kulay. Pagkabangga hindi man lang huminto. Nagtuloy-tuloy lang. May iba pa po ba kayong naalala? Kahit anong maliit na detalye? Isang sticker? Ang plate number? Desperadong tanong ni Alejandro. Umiling ang matanda. Masyadong madilim, masyadong mabilis. Pero mayroon akong isang bagay na natandaan. Tumingin ito sa mga mata ni Alejandro. Naalala ko ang sticker sa bintana sa likod ng kotse. Isang agila. Katulad ng logo ng kumpanya ninyo. Nanlamig ang buong katawan ni Alejandro. Ang hawak niyang tasa ng kape ay halos mabitawan niya. Isang agila. Ang logo ng Del Fuego Corporation. At biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa nakaraan. Ang ika-aso na kaarawan ni Ricardo. Ang regalo niya sa kanyang paboritong pamangkin. Isang bagong-bagong itim na sports car. At naalala niya ang sinabi ni Ricardo habang tuwang-tuwa itong sumasakay. Tito, salamat. Lalagyan ko ito ng sticker ng agila ng kumpanya para alam ng lahat na isang Del Fuego ang paparating. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Lucia. Bumalik siya sa pagtitinda sa palengke, ngunit ang kanyang katawan na lang ang nandoon. Ang kanyang isip ay lumilipad, pabalik-balik sa mga eksena sa mansyon, sa mga salitang binitiwan, sa sakit ng pagdududa. Ang puot na naramdaman niya ay napalitan ng isang malalim at nakapanghihinang kalungkutan. Wala na siyang ganang magalit. Pakiramdam niya ay isa siyang basong puno na sa wakas ay umapaw. Isang gabi, sa halip na umuwi sa kanyang masikip na kwarto, dinala siya ng kanyang mga paa sa baybayin. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod at pinanood ang paglubog ng araw. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng naglalakihang gusali sa syudad ay nagsimulang kumislap. Ang mundo ni Alejandro, isang mundong saglit niyang sinilip,
at agad namang ipinagtabu yan. Dati, ang tanawing iyon ay nagpapaalab ng galit sa kanyang puso. Ngayon, wala na siyang maramdaman. Manhid. Narinig niya ang mga yabag sa buhanginan sa kanyang likuran. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi na siya natatakot. Parang wala ng anumang bagay ang maaring mas makasakit pa sa kanya. Isang figura ang umupo sa tabi niya. Hindi masyadong malapit. Ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Si Alejandro. Hindi ito nagsalita. Sa loob ng ilang minuto, pareho lang silang nakatingin sa dagat. Pinakikinggan ang banayad na hampas ng mga alon. Ang katahimikang yon ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Sa wakas, nagsalita si Alejandro. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Nagkamali ako, Lucia. Hindi pa rin kumibo si Lucia. Nagduda ako. At sa pagdududa kong yon, sinaktan kita sa paraang hindi na kayang ayusin ng kahit anong paumanhin. Patuloy niya. Patawarin mo ako sa kahinaan ko. Hindi siya humingi ng tawad dahil sa ginawa ni Ricardo. Humingi siya ng tawad para sa sarili niyang pagkukulang. At iyon ang nagpabago sa lahat. Dahan-dahan, inilapag ni Alejandro ang isang makapal na folder sa buhangin sa pagitan nila. Hindi niya ito ipinilit. Inilapag niya lang doon. Hindi ako humihingi ng tiwala mo, sabi niya. Ibinibigay ko sa iyo ang katotohanan para ikaw mismo ang makakita. Nag-aatubili, dahan-dahang kinuha ni Lucia ang folder. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng papalubog na araw, nakita niya ang mga litrato, mga dokumento. Isang ulat na nagsasabing peke ang security footage, mga bank statement na nagpapakita ng pagnanakaw ni Ricardo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit ang huling bahagi ng ulat ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lumang police report, case file, Elena Reyes, hit and run. At sa ilalim nito, ang salaysay ng isang bagong hanap na testigo. Binasa niya ang deskripsyon ng itim na sports car. Binasa niya ang tungkol sa sticker na agila. At ang buong mundo niya ay gumuho. Ang manhid na pakiramdam ay biglang napalitan ng isang matalim at nagyayelong kirot. Hindi na ito simpleng aksidente. Hindi na ito simpleng kamalasan. Ang kanyang ina. Pinatay. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa mga papel. Ginagawang malabo ang mga salitang naglalaman ng napakasakit na katotohanan. Tumingin siya kay Alejandro. At sa unang pagkakataon, hindi isang makapangyarihang milyonaryo ang nakita niya. Nakita niya ang isang ama na nakatingin sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng parehong sakit at pighati na nararamdaman niya. Nakita niya ang isang lalaking nawalan din, isang lalaking niloko rin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang trahedya, nahanap nila ang isa't isa. Lumapit si Lucia sa kanya at niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na hindi niya alam na kailangan pala niya. Isang yakap na nagsasabing, naiintindihan kita. Umiyak siya sa balikat nito. Iyak para sa kanyang ina. Iyak para sa mga taong nawala. Iyak para sa hustisyang hindi nakamtan. Naramdaman niya ang pagyakap pabalik ni Alejandro, mahigpit at puno ng proteksyon. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga luha, kumalas siya sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang kanyang mukha, ngunit ang apoy ng determinasyon ay nag-aalab na sa kanyang mga mata. Tumayo siya. Tumingin siya sa mga kumikinang na ilaw ng syudad sa di kalayuan. Direkta sa pinakamataas na gusali roon, ang Del Fuego Tower, ang simbolo ng kapangyarihan ng kanilang pamilya at ng kasamaan ng isang tao. Hindi na ako iiyak, sabi niya. Ang boses ay matabaw ay matatag at hindi nanginginig. Lumingon siya kay Alejandro, na ngayon ay nakatayo na rin sa tabi niya. Panagutin natin siya. Ang Del Fuego Tower ay isang dambuhalang tore ng salamin at bakal, isang simbolo ng kapangyarihan na tila kayang abutin ang mga ulap. Sa loob ng pinakamataas na palapag nito, sa boardroom, ang hangin ay malamig at seryoso. Si Ricardo Del Fuego
ay nasa gitna ng kanyang presentasyon. Ang boses ay puno ng kumpiyansa habang ipinapakita ang mga numero at plano para sa kinabukasan ng kumpanya. Siya ang hari sa kanyang kaharian. Sa kabilang banda, sa loob ng elevator na paakyat, magkatabi sina Alejandro at Lucia. Nakasuot si Alejandro ng kanyang karaniwang business suit, ngunit ang kanyang tindig ay may bigat na hindi nakikita sa mga numero. Si Lucia naman ay nakasuot lang ng simpleng bestida, malinis, disente, ngunit hindi mamahalin. Sa kanyang leeg ay nakasabit pa rin ang kwintas ng kanyang ina, ang kanyang agimat. "Handa ka na ba?" tanong ni Alejandro, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa mga numerong nagbabago sa display ng elevator. "Ipinanganak po akong handa," sagot ni Lucia. Ang boses ay kalmado. Bumukas ang pinto ng elevator. Lahat ng mata sa boardroom ay napalingon sa kanila. Natigil si Ricardo sa pagsasalita. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. "Tito, anong ginagawa ninyo rito? At bakit kasama mo siya?" Hindi pinansin ni Alejandro ang tanong. Naglakad siya papunta sa dulo ng mahabang mesa, sa upuang para lamang sa kanya. Sumunod si Lucia, tumayo sa kanyang likuran na parang isang anino na may sariling liwanag. "Maupo kayong lahat," utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Kanselado ang usapan tungkol sa expansion. May mas mahalaga tayong pag-uusapan. Tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Gusto kong ipakilala sa inyong lahat, opisyal, si Lucia Reyes, ang anak ni Elena Reyes." Nagsimula ang bulungan sa loob ng silid. Nagtawanan ng ilan. "Tito, ano ba to?" sabi ni Ricardo. Pilit na tumatawa. "Alam na nating lahat kung sino siya. Isang desperadang gold digger na sinubukan tayong pagnakawan." Sa pagkakataong yon, si Lucia ang humakbang pasulong. Ang lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Hindi siya natinag. "Hindi pera ang habol ko dito," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa mamahaling silid. "Hindi rin posisyon sa kumpanya. Isang bagay lang ang kailangan ko mula sa pamilyang ito." Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. "Hustisya." "Hustisya?" Muling tumawa si Ricardo. "Para saan? Para sa isang babaeng iniwan ang tiyuhin ko para sa pera?" "Para sa nanay ko," giit ni Lucia, "na pinilit ninyong palayasin, para sa mga sulat na itinago ninyo, at para sa buhay na kinuha ninyo." Sa hudyat ni Alejandro, ipinakita sa malaking screen sa likod ni Ricardo ang mga dokumento, ang mga pekeng transaksyon, ang ebidensya ng pandaraya, ang ulat na nagsasabing pineke, ang security footage. Namutla si Ricardo. "Kasama ang palad. Gawa-gawa lang yan." "At ito," sabi ni Alejandro, "ay hindi gawa-gawa." Ang huling ipinakita ay ang larawan at salaysay ng matandang magbabalot, kasama ang police report tungkol sa isang itim na sports car na may sticker ng Agila ng Del Fuego. 22 taon na ang nakalipas, sabi ni Alejandro. Ang boses ay dumadagundong sa galit. Isang binatang nagdiwang ng kanyang ika-itaso na kaarawan ang nagmamaneho ng kotseng iyon. Isang binatang niregaluhan ko ng kotse na siya ring ginamit niya para patayin ang babaeng pinakamamahal ko. Tuluyang gumuho ang mundo ni Ricardo. Hindi, hindi totoo yan. Aksidente lang yon. Hindi ko siya kilala." Sa gitna ng kanyang pagtanggi, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang 2 pulis. Natapos ang lahat. Ang hari ay nahulog mula sa kanyang trono. Habang isinusubo ng mga pulis si Ricardo, ang huling nakita nito ay ang mga mata ni Lucia. Hindi puno ng galit, kundi ng isang malungkot na kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, ang sikat ng araw ay mahinahon na tumatama sa isang simpleng sementeryo sa probinsya. Magkatabing nakatayo sina Alejandro at Lucia sa harap ng isang puntod na may simpleng pangalan.
Elena Reyes. Walang nagsasalita. Matagal. Si Alejandro ang unang bumasag sa katahimikan. Lumuhod siya at hinaplos ang pangalan na nakaukit sa lapida. Patawarin mo ako, Elena. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Sa kahinaan ko, sa katangahan ko, sa mga taon na sinayang ko, patawad. Si Lucia ay lumapit at naglagay ng isang bugkos ng puting sampaghita sa ibabaw ng puntod. Tumingin siya sa pangalan ng kanyang ina at sa unang pagkakataon, wala nang bigat sa kanyang dibdib. Pahinga na po kayo, Nay, mahina niyang sabi. Okay na po kami. Tumayo si Alejandro. Inabot niya ang kamay ng kanyang anak at mahigpit itong hinawakan. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng isang mansyon o sa isang boardroom. Ito ay sa dalampasigan kung saan sila unang nag-usap ng may pangunawa. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naglalakad sila, magkahawak kamay, ang kanilang mga paa ay iniiwanan ng marka sa basang buhangin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lucia. Inuulit ang tanong na minsan na niyang binitiwan. Ngunit ngayon ay may bagong kahulugan. Noon, ito ay tanong ng pagkalito. Ngayon, ito ay tanong ng pag-asa. Ngumiti si Alejandro, isang ngiting totoo at payapa. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang liwanag. Magsisimula tayo, sagot niya. At sa kanilang paglakad, patungo sa papalubog na araw, hindi na sila isang milyonaryo at isang ulila. Sila ay isang ama at isang anak, isang pamilya, sa wakas, na nagsisimulang buuin muli ang kanilang nasirang mundo, isang hakbang sa bawat pagkakataon.